Imagine spending thousands on paid traffic only to find out na down pala yung website mo. Isang masamang bangungot, di ba? Lalo na kung nag-spend ka ng 6 figures o even 7 figures pagdating sa paid ads mo. In this video, we'll explore what website uptime monitoring is at bakit sobrang crucial siya para sa businesses, especially if you are running paid traffic. And ipapakita rin natin dito kung paano natin i-implement yan effectively. By the way, ako nga pala si Carlos Obado and I've been doing freelancing and digital marketing for the past 12 years. And in this video, ituturo ko sa inyo yung kaalaman ko when it comes to website uptime monitoring. And make sure to stick until the end of this video kasi ipapakita ko sa inyo yung mismong website uptime monitoring na ginagamit ko na mura na and very effective pa. Bagong lahat, ano nga ba yung website uptime monitoring? So ito yung pagmo-monitor natin ng website kung saan tinatrack natin yung availability and yung performance ng website. So may mga sikat na tools na ginagamit para dyan. Tulad nila Pingdom, andyan din sila Uptime Robot at si Statuscake. Pero yung mga tools na yan yung mga sikat at medyo nasa pricey side na yung mga yan. Pero essentially, ang ginagawa niyan, dahil wala namang 100% na uptime pagdating sa mga website, at minsan pumapalya yung server mo, nagkaka-error for some reason. So, the moment na mag-down yan, magbibigay yan sa'yo ng notification via email. Yung iba merong SMS, yung iba merong Telegram, para malaman mo na down yung website mo. Nang sa ganun, pwede mong maagapan, pwede mong i-restart yung website, pwede mong ilipat yung website immediately. Pero the point is, maaagapan mo at hindi ka matatagasan. Lalo na kung gumagastos ka o di kaya yung clients mo ng limpak-limpak para lang sa ads nyo. Napaka-crucial at importante ng uptime monitoring lalo na pag ikaw ay nag-run ng paid traffic and actually even sa SEO, no, dahil every minute na down yung website mo, you are losing money. In the sense na yung ad spend mo wala nang tinatamaan dahil patay nga yung website at wala ka rin nakukuhang leads o customers. Just imagine kung yung ad spend mo na lang everyday is around 30,000. The moment na hindi mo ma-monitor, for some reason, hindi mo alam, nag-down pala yung website ng let's say 2 araw, then you lose 60,000 on the ad spend pa lang. So hindi pa natin sinama dyan yung potential na kikitain mo dun sa 60,000 na ad spend mo kasi may ROAS yan di ba? Paano kung yung ROAS mo is 10x? So you lose mga 600,000. So ganyan ka-importante yung uptime monitoring when it comes to paid traffic. Ngayon, pagdating naman sa SEO, sobrang crucial din to dahil pagka down yung website mo at hindi mo na monitor, hindi mo na ayos kagad, magiging masama yung user experience. At very critical lang user experience dahil ranking factor yan when it comes to SEO. Kaya even for SEO, napaka-importante na meron kang uptime monitoring. Paano ba nagwo-work tong uptime monitoring na to? So essentially, ang ginagawa nito is naggagawa siya ng routine check dun sa website's availability at regular intervals. So merong every 30 minutes, every 10 minutes, merong every 5 minutes. So pag may na-detect siya na problem at the moment na nag-down yung server niya, magbibigay kagad siya ng notification in real time via email, SMS, Telegram, yung iba meron pang Slack. So depende na dun sa kinonfigure mo na settings dun sa ginagamit mong tool o software. At nang sa ganun, ikaw o yung team mo, matitimbrihan kagad kayo at mareremedyohan nyo kagad para mabalik yung website at hindi kayo matagasan. Na-experience nyo na ba yan yung may pinunta kayong website tapos down siya? Kumusta yung naging perception nyo about the brand? Medyo nagiging sketchy yung tingin natin, di ba? Ako, medyo sketchy lalo na kung first encounter ko pa lang o first experience ko dun sa brand. Parang, legit ba tong website na to? So, nagkakaroon ka ng doubts dun sa brand. Paano ba tayo pipili ng tamang uptime monitoring tool na gagamitin natin? Ang unang tinitignan ko dyan is syempre yung madali gamitin. Tapos yung maganda yung frequency of checks. Baka mamaya every 30 minutes lang siya nag-check or so. Medyo matagal yun for me. Yung interval nun is 30 seconds or rather 30-minute interval. So
medyo malaki na yung nawawalang pera pagka ganyang katagal. Tapos okay ba yung notification niya? Andun ba yung preferred ko na notification? At medyo comprehensive ba yung reporting niya? At syempre, sa biggest factor is maganda ba at competitive ba yung presyo niya? So i-compare natin ngayon kung ano yung mga popular na uptime monitoring tool sa market today. So, ito si Uptime Robot, $7 a month, 10 monitors a day. Ang next na is $29 a month, 100 monitors a day. So, medyo mataas yung presyo niya. Next is si Pulstic, so $9 a month. Tapos 10 websites. Okay, so ayan. Next is si Pingdom, $10 a month. Tapos, yan, may page views, tapos merong 10 uptime lang. So, medyo nasa pricey side siya. At ito yung ginagamit ko at paborito ko is yung Netumo. So, yan, $9 a month lang, 20 domains tracked and monitored. So, sulit na sulit yan. Palag na palag sa $9 a month lang. Pakita ko ulit yung screen ko at i-set up natin yung actual na website para magkaroon siya ng uptime monitoring using Netumo. So to set up an uptime monitoring using Netumo, once you log in, punta ka lang sa Add Monitor. Simple. Tapos, lagay mo dito yung brand o yung website name. At tapos, dito mo ilagay yung URL ng website mo. And please, include HTTPS. Ang next natin is itong SSL. Make sure na naka-turn on yan at i-customize mo kung ilan days mo gusto ma-receive yung notification bago mag-expire yung SSL mo. By the way, sobrang crucial din ng part na to, yung SSL, kasi parang nag-down din yung website mo pagka nag-expire yung SSL. Kasi magkakaroon yan ng notification kung saan mamumula yung website. Magkakaroon ng warning kagaya nito na nakikita natin sa screen. So, hindi rin ma-access ng visitors mo yung website. Actually, pwede nilang ma-access no pagka magpo-proceed sila, pero majority ng traffic kasi dahil may warning, di sila feel safe na mag-proceed. So, usually, di na nila tinutuloy. So, make sure na naka-on yang SSL certificate notifications. Yung HTML code, actually, hindi ko na yan ginagawa. Ang inaayos ko lang dito is yung notifications ko. Kung ano bang gusto ko, email, SMS, Slack, Microsoft, o Telegram. So, that's totally up to you. Ang preference ko is email lang kasi yun sapat na dahil nakikita ko na siya kagad sa phone. Yung itsura naman ng email notification na makukuha ko o makukuha mo is ganito, no? So, yan, nakalagay din yung reason kung bakit nag-notify siya. So, in this case scenario, yung SSL expired na. So, this was 1 hour ago. So, okay na tong website na to. Naibalik ko kagad kasi naka-receive kagad ako ng notification. Huwag mong hayaan na i-drain ng downtime yung marketing budget mo o ng client mo. Start monitoring your websites today. And like, subscribe, and turn on that notification bell for more insightful content like this one. Kung marami kang napulot sa video na yan, sinisiguro ko sa'yo na marami ka rin makukuha dito sa video na to, lalo na kung gusto mong mag-upskill at mas mag-grow pa ang iyong freelancing career.